So magandang araw po sa ating lahat. Today pag-uusapan natin ang isang salitang madalas nating ginagamit pero minsan hindi natin lubos na nauunawaan. And that's the word love. Can you say with me, love? Diba? Marami ang nagsasabi ng I love you, marami nagsasabi ng mahal kita. Pero I think marami sa atin hindi naman masyadong naiintindihan o walang malalim na pag-unawa tungkol dito. Kapag sinabing love, ano agad ang pumapasok sa isip po natin pag sinabing love? No? Ay, yung aso ko, tama ba? I love my dog. Yung pusa ko, yung asawa ko, 'di ba? Na parang hayop, tama ba? Ay, hindi, 'di ba? Iba palang ganun, ano? Emotions, 'di ba? Minsan kilig, feelings, pag masaya ako, mahal kita, pag nasaktan ako, ayoko na. Pero ano yung ba? But when we open our Bible, especially in the Old Testament, we discover that biblical love is deeper, stronger, and more demanding than the world defines what love is all about. Kaya today po, we're going to talk about a powerful Hebrew word, no, that about love that most of us, I believe, ay hindi pa natin nalalaman o nalalaman o familiar pa. Sa New Testament po siguro, familiar tayo sa mga ilan, no, sa mga Greek expression of love or love. Ayan ang agape love, pakita natin. Sino po familiar sa agape love, di ba? Agape love, tawag natin yan ay selfless or sacrificial love, or ito yung God's kind of love, no? Phileo naman is brotherly love. Diba? Yung nagsabi ka na, alam mo ba, mahal kita. Pasensya ka na kasi phileo lang kita eh. Oh, friend zone lang pala, tama ba? Hanggang friend lang. Next naman po ay eros, or we call it sexual desire. So, ano yan? Iba't ibang love silang lahat, pero meron silang iba't ibang, iba't ibang sakop ng klase ng pag-ibig. So, kung sa Greek, mayroon iba't ibang term para sa iba't ibang relationship. Alam nyo ba, sa Hebrew po, isa lang para sa lahat. Kung sa New Testament or sa Greek, ang agape ay patungkol sa love ni Lord sa atin, ang phileo ay patungkol sa love mo sa katabi mo, brotherly love, ang eros ay patungkol sa sexual desire. Sa Old Testament po, ang love ay pantay-pantay at pare-parehas lang. At meron siyang isang ginamit na Hebrew word na yun ang pag-uusapan natin sa umagang ito. Kapag bumalik tayo sa Old Testament, interestingly, iisa lang ang word na ginagamit para sa love. At marami sa inyo hindi pa ito alam, and that's the word ahav. Okay? Or ahav. Ito ngayon nyo lang ito na-encounter or na-renege. Tama ba? So yan yung yan yung sulat niya in Hebrew. Okay? Kaya naman po, let's talk about my message this morning entitled, I Have Love, and let's discover a love that chooses, provides, and protects. So lahat po tayo itatayo, tayo po yung mananalangin. Let's pray. Panginoon, maraming salamat sa oras pong ito. We're so excited, Lord, to talk about this very important message, and alam naman po namin ikaw ay God of love. Pero dalangin po namin, makita rin namin itong kakaibang, Lord, Hebrew word na ito na ngayon lang namin na-encounter, na matagal na nakita at na-experience ng Old Testament, na hindi lang sa Old Testament pero nagtuloy siya maging hanggang sa New Testament. I pray, God, that this love ay magiging evident din sa buhay ng bawat isa sa amin. At dalangin ko, Lord, umapaw ang love mo sa amin sa umagang ito. We thank you, Lord. We honor you. In Jesus' name we pray, and everybody says, Amen and Amen. Makakaupo tayong lahat. So sa Hebrew mindset po, ang love sa pamilya, asawa, kaibigan at love ng Diyos sa tao ay iisa lang ang konsepto. Kung kanina, pag sinabi nating agape love, it's the love of God to us. Tama ba? Pag sinabing brotherly love, parang iba rin yun. Tama ba? Iba yung klase ng love. Sa Hebrew mindset po, lahat ito ay pantay-pantay. Sa Bible, the love is not divided by relationship, kundi it was defined by commitment. Ibig sabihin, hindi siya yung love sa family is different sa love sa asawa. Yung love ko sa asawa ko, iba yung love ko sa kaibigan ko. Hindi siya ganon. No? Sa Hebrew po, siya, pare-pareha siya. Okay ba yun? So, basta may commitment, kaya sabi dito, dinidefine ito hindi sa relationship, pero dinidefine siya sa commitment. Basta merong ingredient or ingredients na commitment, tawag doon love. Yan po ang ahab na pinag-uusapan. Okay, tawag natin dyan ay ahab. So tanong, ano ba ang meaning ng ahab love? Okay? According to J.E. Banner, a Bible translation, ang salitang ahab ay trace mo sa isang Hebrew pictograph. Ayan, pictograph. Isa siyang Hebrew pictograph na mayroong isang mama daw, tao na nakatingin sa isang bahay.
Okay, pictograph siya, no? Pag sinabing Ahab, no? So ano ibig sabihin niyan? Pag nakikita mo daw ang isang bahay, nakakakita ka ng isang lalaki nakatingin sa bahay, at pag nakita mo yung bahay, nagpapakita ito ng pag-aalaga, pagpro-provide, at pagpro-protect. Okay? It's all about care, it's all about protection, it's all about provision. Okay po ba yun? So ang original idea ng Ahab is to provide and protect that which is given as a privilege. Okay ba yun? So pag sinabing Ahab pala, ito ay pagbibigay ng pagmamahal, magmamahal ka by providing and protecting kasi privilege yon para sa'yo na mahalin yung isang tao. Okay ba yun? Hindi siya dahil naisipan mo lang o parang wala kang choice, pero it is a privilege. Okay po ba yun? Okay ba yun? At hindi lang ito emotions, okay, o words, ito ay action with responsibility. Okay, pag sinabing love sa panahon nila, ay it is an action with responsibility. Okay? So, kaya po, Ahab also means treating someone as privilege, not an option. Ulitin ko? Okay? Ahab also means treating someone as privilege, not an option. Na mamahalin ko yung nanay ko, hindi dahil wala akong choice o ito lang yung option ko, pero mamahalin ko yung asawa ko kasi it's my privilege. It's my privilege to love my daughter, 'di ba? Privilege. Nagets niyo yung atake ng love na meron ito. Kaya sa Hebrew culture po, ang love ay hindi parang feel kong magmahal today. Sige, mamahalin ko yung asawa ko. Sige, libre ko yung anak ko. Minsan ganun, 'di ba? Yung feel mo siya na gawin ngayon, pero bukas hindi wala ako sa mood ngayon na magmahal. 'Di ba? Naiinis ako, nasawa na, turaraya mo, 'di ba? Hindi siya ganoon. Okay? Ibig sabihin, I will love is I will take responsibility for you. Wala man ako sa mood to hindi. Nasa mood na okay man ako hindi, mamahalin pa rin kita. That's because it's a responsibility for you. Sabihin mo nga sa katabi mo, you know, diba? Yan ang love. Ganda ng ganyang klaseng love. At ibang klaseng love itong pinag-uusapan natin. So at this point, okay, alamin natin ano ba ang ilang katotohanan patungkol sa Ahab love na ito sa Biblia at kung paano ito ginamit ng Diyos sa iba't ibang pangyayari at pagkakataon. Okay? Number 1, Ahab is a choice. Sabihin nyo nga po, choice. So ang Ahab daw ay isa itong pagpili. No? Makikita natin sa Old Testament na ang Ahab ay ginagamit sa romantic relationships. No? At isa sa mga very unique love story in the Bible, okay, is the story of Jacob and Rachel. No? Nakakatawa itong love story na ito. Basahin natin sa Genesis 29:20, nagtrabaho nga si Jacob ng 7 years para kay Rachel. Pero parang ilang araw lang yun kay Jacob kasi nga mahal. So anong nangyari po nung time na ito ay inutusan ng tatay itong ni Jacob na yung isang katulong na hanapan ng asawa itong anak niya, which is si Jacob. Pinaghahanap siya ng asawa, okay? Ang nangyari po ay tama ba ito ba 'yon? Ang nangyari ay siyempre nagtrabaho siya ganito ganyan. Tas ang ginawa, sige, just to prove na mahal mo talaga, another 7 years. Para ma-prove mong mahal mo tong anak ko, 'di ba? So to make the long story short, nagtrabaho siya ng another 7 years just to prove na mahal niya si Rachel. Okay? Tapos itong matindi, yung 7 years daw, parang 7 days lang. Grabe naman yan, di ba? Okay? Napansin niyo yun? 7 years, parang 7 days lang, parang ilang araw lang, parang 2 days lang. Ang bihira naman yan, di ba? So lumalabas na, ang tanong ko po, may napansin ba kayo sa text? Diba? Naka-underline eh. Ang ginamit dyan na words ay nagtrabaho. Tama ba? Hindi sinabi dyan na kilig si Jacob. Kaya 7 years inantay pa rin niya at yung 7 years parang naging 7 days. Sinabi ba dyan kilig na kilig? Diba? Hindi sinabing kilig na kilig. Ang sinabi po dyan, mahalaga ang emotion sa love. Imagine mo, nagmamahal ka, walang emotion. Parang si Stefano, tama ba? Yung gigitara, yung walang emotion. Ang hirap yun, love na walang emotion. Yung iba, they call it spark, di ba? Yung Rev, pasensya na, hindi tayo nagtuluyan kasi wala tayong spark. Di ba? Yung pag nagdikitan tayo, may static. Ganun ba yan, yung spark?
Yung iba naman, tawag nila doon ay chemistry. Pasensya na kasi biology ako. Wala tayong chemistry. Tama ba? So, yun yung iba, no? Yun yung nagiging problema. Kasi nung panahon na ito, hindi naman sila nagkaroon ng chemistry eh. Hindi rin naman sila nagkaroon ng spark eh. Pero makikita mo, sa case ni Jacob at Rachel, hindi big deal yung kilig. Kasi akala ng iba, ang love ay dapat laging kinikilig ka. Hindi. Tama ba? Ang sinasabi dito, nagtrabaho, naglingkod siya ng 7 taon. Tanong niyo sa akin, bakit? Kasi, letter A, choosing to love means you choose to pay the price. Pag mahal mo, di ba, babayaran mo. Gano'n ba yan? Ay, hindi. Talagang may gagawin ka, may gagastusin ka, meron kang gagawing paraan. May pagbabayaran ka. Love in the Bible pays a price. Ang love po sa Biblia, laging may pagbabayad. Kung talagang mahal mo, make a choice to pay the price, whatever is needed, and whatever is necessary. Diba? Tama po ba? Ibig sabihin, mga mister, pag may order ang inyong asawa from Lazada, at hindi pa nabayaran, tama ba? Bayaran nyo pag dumating sa inyo, tama ba? Pero wag naman everyday, tama po ba? Kung everyday naman, matik daw sabi ni Kuya Joed. Yung magugulat ka na lang. Sa amin sa bahay, diyan pala si Mrs. ko, nasa live pala. Tahimik mo lang ako ng konti. Joke lang, no? Si Mrs. di ba, parang minsan, Ma'am Jubel, ano po yan, sir? Ito, wala yan. Ganun ang style niya, no? Ang ginagawa ko na minsan sa bahay, may lagayan kami doon ng pera na parang pag may order, at least pwedeng ibayad na anytime. So, yun eh, di ba? May pagbabayad eh. Pero alam niyo ba, nakakatuwa kasi napaka-interesting kasi ginamit din ng salitang Ahab sa mga sitwasyon na mali, gaya ng lust, ng obsession at abuse. Meaning, love can be misused. Ang love pala, pwede siyang magamit sa hindi tama. Okay? Kaya hindi lahat ng I love you ay biblical love. Dito natin makikita ang isang mahalagang truth, letter B, that choosing to love means you choose to walk in integrity. Ang totoong pagmamahal daw ay pagpili sa tama. Okay? Sa panahon kasi natin ngayon, ang idea ng love ay sige lang sige, walang imposible, sige lang sige, 'di ba? Abot mo ang lahat, 'di ba? Okay? Kahit hindi na tama, minsan ginagawa pa rin natin. At yun nga, sabi ko nga sa inyo, sa context ng Hebrew kasi, ang love, pare-parehas yun. Ibig sabihin, akala mo love, minsan, yung pala last na. Akala natin love pa, last na pala. Akala mo love, abuse na pala. Okay ba yun? So love is not validated, okay, by intensity of feeling, but by integrity of action. Hindi lang siya maingay, malinis dapat. Marami kasing maingay sa pagmamahal, di ba? Love you, mahal kita, post ng post, ganyan-ganyan. Pero at some point of life, di ba, hindi naman ginagalang yung integrity nung isang babae, di ba? O, ikaw din mismo, di ba? Wala kang integridad doon sa kanya. Okay? Okay ba yun? Okay ba yun? O, wala kayong choice. Nakikinig kayo eh. Tama ba? And letter C po, choosing to love means choosing to set someone apart and treat them as special. So, yung sinasabi yung love pala na ito, yung I have love na ito is choosing to set someone apart and treat them as special. Hindi ito neutral. Yung love ko kay Jordan, same lang din ng love ko kay Kuya. Hindi siya ganun. Neutral na, hindi, mahal ko kayong lahat. Di ba minsan ganun po sa mga anak natin, sa mga tao, mahal ko po kayong lahat. Neutral. Hindi. Hindi siya equal feelings. Itong ahab na ito, hindi siya equal feelings. Pero kapag minahal ka, you are set apart, you are treated as special. Makikita mo may distinction na talagang iba yung love niya kasi yun yung ahab love, may pagkakaiba sa pagmamahal. Kaya nga magugulat kayo, ang bansang Israel ay ilang beses na nagagalit ang Diyos kasi nga ang bansang Israel ay ahab ng Diyos. Alam niyo yan? Pag sinabi kong ahab, love siya ng Diyos eh. So ibig sabihin, sinasabi niya, gayong mahal ko kayo, dapat set apart ka. Dapat special ka. Kaya pansinin niyo po ang bansang Israel hanggang ngayon. Iba ang trato ng Diyos sa bansang Israel. Ang bansang Israel po ay minsan ng nawalang bansa, pero naging bansa siya ulit at ngayon ay tinatry siyang sakupin ng napakaraming bansa. Actually pinalilibutan siya ng mga Muslim nations, pero hanggang ngayon hindi pa rin sila masakop-sakop kasi iba ang trato ng Diyos sa kanila. Tama ba?
Okay? Iba. Ganon ang Ahab love. May tratong kakaiba. This is powerful because it applies directly to how God loves us. Ganito tayo minahal ni Yahweh ang Israel, kaya makikita natin sinet apart sila at iba ang trato niya sa kanila. Lumalabas po na love and choice are always connected. Pansin nyo, no? Dapat pala ang love, kasunod lagi niyan, choice. Hindi mo lang siya mahal. Kasi maraming tao nagsabi ngayon, alam mo, mahal kita. Pero nung may mga kailangan ng pagpilian, hindi mo siya pinili. Uy, pasensya ka na, ito munang pipiliin ko. Pero huwag ka mag-alala, mahal naman kita eh. Hindi yun mahal. Yung love, yung sinasabi nating Ahab na ito, hindi niya lang sinasabing mahal ka niya, pero sinasabi niya, mahal kita at pipiliin kita lagi. Tama ba? Sa OT, magkasama palagi ang love at choose. Basahin natin, Deuteronomy chapter 7, verse 7 to 8. Hindi dahil mas marami kayo, Israel hindi dahil mas marami kayo sa ibang bayan, kaya minahal at pinili kayo ni Lord. Actually, kayo ang pinakakonti. Pinili kayo ni Lord kasi mahal niya kayo. At tinutupad niya ang promise niya sa mga ancestors nyo, kaya niya kayo niligtas at sa pagiging alipin ng hari ng Egypt gamit ang power niya. Napansin niyo yun? Pagkatapos niyang sinabing pinili, sa kanya sinabing mahal. Kasi ang pagmamahal ay pagpili. Tama po ba? Yan ang Ahab. Yung sinasabi ng Panginoon, yung pagmamahal ko sa iyo, anak, ito ay pagpili ko. Ibig sabihin, minahal tayo ng Diyos, hindi dahil magaling tayo, faithful o karapat-dapat na mahalin, pinili niya tayong mahalin. Okay ba yun? Okay ba yun? That's why love is not earned. It is given. Yung ibang tao kasi, sige, para mahalin kita, i-prove mo na mahal mo ako. So you need to earn it. Tama ba? Mag-sacrifice ka, dami mong gagawin, re-regaluhan mo siya. Just to prove gagawin mong lahat eh. Tapos pag naging sa'yo na, hey, thank you Lord sa lahat ng mga sacrifices ko kasi pinaghirapan mo eh. Kaya minahal ka eh. Pero yung love ni Lord, sa totoo lang, yung love ni Lord sa atin, hindi natin piniling mahalin si Lord. Siya ang pumiling mahalin niya tayo. Hindi pa nga natin siya mahal niya na tayo eh. Wow. It is given. Amen? So that's number 1. Ahab is a choice. Number 2, Ahab is God's love toward His people. One of the most beautiful books that shows God's Ahab is Hosea. Isa po ito sa tinuturo ko sa wedding marriage counseling ko sa mga ikakasal. By the way, may ito pala yung bago nating kinasal ko ng Monday, no. Hello, Ian at Rose, no. Palakpakan naman natin sila guys, no. Si Gerson nag-enjoy doon sa chicken eh. Tama ba, Gerson? Sarap na sarap siya doon sa may chicken eh. Sabi ko, ikaw Gerson, hindi, biro lang. Yun talaga, no. Nagtatago na si Gerson. Alam niyo po, nakakatuwa ang story ni Hosea eh. Gatong story niyan, sabi ng Panginoon, si Hosea ay isang prophet. Okay? Sabi ng Panginoon sa kanya, Hosea, gusto kong maipaintindi sa bansang Israel kung paano ko sila mahalin. So, ang ginawa ni Yahweh, pakasalan mo si Gomer. Si Gomer po ay isang prostitute. Okay? So, as a prostitute, wala siyang choice kundi sumunod sa Diyos as a prophet. So, pinakasalan niya itong babaeng ito. At dahil nga prostitute siya, ang nangyari po, naging unfaithful itong si Gomer sa kanya. So, kasal sila ni Hosea, pero nangyari, si Gomer ay nakikipagsiping sa ibang lalaki. So, nangyari, itong si Hosea, bagamat very challenging yung relationship nila, ay kahit gano'n ang ginawa nung kanyang asawa, ay pinuntahan pa rin niya. Actually, may binayaran pa siya doon sa lalaki. Yung lalaki niya, binayaran pa niya, makuha lang niya yung asawa niya. So, ngayon, kaya niya ginawa yon, sabi ng Panginoon, kaya ako ginawa yan sa iyo, Hosea, para ipakita sa bansang Israel na sila ay nagiging unfaithful sa akin, pero bagamat unfaithful sila, patuloy ko silang pinipili at minamahal. Yun yung story ni Hosea at ni Gomer. Sabi nga ng Hosea 11, verse 1 and 4, nung bata pa lang si Israel, mahal ko na siya, at mula sa Egypt, tinawag ko ang anak ko. Inalalayan ko sila gamit ang mga lubid ng awa, gamit ang tali ng pagmamahal. Wow! Yung pagmamahal dito, Ahab yan. Kinakarga ko sila papalapit sa aking pisngi, yumuyo ko ako para mapakain sila. So, gumamit ang Diyos ng picture ng asawa, magulang at pamilya, no, para ipakita yung love na meron siya sa tao.
ang Diyos ang nag-initiate, hindi ang Israel. Tama po ba? Hindi sinabi ng Israel, Lord, piliin mo kaming maging bansa mo, maging chosen nation mo. Hindi. Diyos ang pumili sa Israel. So tulad ni Hosea na minahal si Gomer kahit broken at unfaithful, God chose to love Israel kahit undeserving sila. And that's what we called Ahav. Hindi dahil lovable tayo, kundi dahil pinili niya tayo. Ang sarap, no? Yun yung klase ng love na meron si Lord sa atin. Alam niyo po, gusto ko sabihin sa inyo, hindi mo pa man mahal si Lord ngayon, hindi ka pa man nandi-decide, bigay ko yung buhay. Hindi. Gusto ko malaman mo, mahal ka na ni Lord. And it's His choice. Choice ni Lord yun na mahalin ka niya. Kahit wala ka pang decision na mahalin mo siya, mahal ka na ng Panginoon Diyos. Grabing illustration at expression ng love. Palakpakan naman natin ang Diyos doon. Okay? Pangatlo po, God's Ahav demands a response. Yung love na ito is something we don't just receive. Kasi may ganun yung grabe yung love mo, Lord, pero wala tayong response, wala tayong gagawin. Hindi. Deuteronomy 6 verse 5, mahalin niyo si Lord na inyong Diyos ng buong puso at isip, pati buong lakas ninyo. If God loves us with Ahav, a love that provides, protects, and chooses, hindi pwedeng half-hearted ang response. Take note the word na ginamit ko, demands. Nagde-demand siya ng response. Ano ibig sabihin, Reb, ng demand? Dinedemanda ka ng Diyos, tama ba? Ay, hindi pala ganun. Ibig sabihin, iba kasi yung expect Pag sinabing expect, nag-e-expect lang siya. Pero pag yung demand, meron siyang merong kailangan mo talagang dapat gawin. Yung may bigat siya na hindi lang siya nag-e-expect na gantong gagawin mo sa kanya. Hindi, dinedemand niya na dapat ganito ang gawin mo. Diba? Di ba pag may demandahan, pag hindi ka pumunta, ikukulong ka o kaya papatawag ka? Tama ba? May mga ganun Pag dinimanda ka, may kilala ako, dinimanda, hindi pumupunta Tama ba? Hindi ba pala yun, no? So ayun na nga, if God love us, love Him, ibig sabihin, love natin si Lord, hindi lang tuwing Sunday, hindi lang kapag may blessing, hindi lang kapag masaya tayo. Because biblical love responds with worship, loyalty, and faithfulness. Knowing mahal ko si Lord, Lord, mag-worship ako. Magiging loyal ako at magiging faithful ako. That's what love is all about. Anong response ko kay Lord? Reb, sino po dito masabi mo, ramdam mo yung love ni Lord? Diba? Grabe, everyday, minsan mapapaisip ka na lang, mapapaano ka na lang, grabe Lord, yung love mo, no? Mahal mo kami, mahal mo pamilya namin, mahal mo yung trabaho ko, Lord. Ngayon, anong response mo knowing na mahal ka ni Lord? Simple lang, worship. Yung ginagawa natin dito, actually, lang yan, other form of worship. Pero sabi ng Bible, worship is when you do things for God, that's worship. So habang nasa trabaho, you do it for God, that's worship. Gawin mo para kay Lord. So, worship mo na sa yun. Pangalawa, anong response ko sa love ni Lord? Be loyal. Piliin mo siya above everything, above anything. And last but not the least, anong response ko sa love ni Lord? Be faithful. Kahit anong mangyari, hindi aalis sa pagmamahal at sa paglilingkod sa Panginoong Diyos. Amen? And second to the last, alam nyo ba na itong Ahab na ito, hindi lang siya nagtapos sa Old Testament, nagtuloy siya hanggang New Testament. Because Jesus, number 4, is the full expression of Ahab. Itong Ahab na ito na nakita, narinig, nabasa, napakinggan, at naramdaman nung Old Testament, nagtuloy sa New Testament. Pagdating sa New Testament, mas lalo nating nakita ang lalim ng Ahab. John 3:16, anong sabi ng John 3:16? Sobrang mahal ng Diyos ang mga tao sa mundo. Kaya, binigay niya ang kaisa-isa niya ng... Anong napansin niyo? Di ba sabi, sobrang mahal. Pagkatapos, anong ginawa? Ibinigay. Ibig sabihin, love is defined by giving. Nabanggit ba nung host kanina yon na si Gerson kasi nung first service nabanggit niya na you can give without loving, but you can't love without giving. Pwede kang magbigay sa isang tao na hindi mo siya mahal. Nalala ko nga dyan sa may Jollibee, di ba? Pahingi naman po, sige na po, pambili po. Di ba yung ganun, di ba? Meron nga isang araw, humihingi siya ng pera sa akin. Pang ano ko lang po bukas sa school ko. Tapos sabi ko sa kanya, Brad, Sabado bukas. Naka-record kasi ata, no? Hindi niya na na-edit yung sinasabi niya. Naka-record. Same yung tone Sige naman po, bigyan nyo naman po. Binigyan ko naman na siya, di ba? Pero pwede naman nating bigyan yung isang taong hindi natin mahal Pero once nagmahal ka, hindi pwedeng hindi ka nang bigay. Automatic magbibigay ka. Tama ba?
O, tinan mo yung katabi mo, parang tagal ka nang di nagbibigay sa akin. Sabi mo sa kanya, diyan mo naman ako. Ayun na-challenge siya. Si Reb naman, huwag ka man ganyan, Reb, nag-iipon pa ako. Tama ba? So, hindi lang sinabi ng Diyos na mahal niya tayo, pero ibinigay niya si Jesus. So, lumalabas na letter A, si Jesus ang provision ng Diyos. Di ba? Nakita natin kanina na ang Ahab is about providing. Tama ba? At nakakatuwa na si Jesus pala ang provision ng Diyos sa atin. Si Jesus ang sagot ng Diyos sa pinakamalalim nating pangangailangan, hindi lang physical need, kundi spiritual need, ang kasalanan at hiwalay tayo sa Diyos at walang pag-asa. At hindi sinabi ng Diyos na ayusin mo muna ang sarili mo bago kita mahalin. Hindi niya sinabing kapag mabait ka na, saka kita mamahalin, saka ako ipapadala si Jesus. Pwede naman tama ba? Pero hindi niya ginawa yun. Ibig sabihin, si Jesus ang provision bago pa tayo maging karapat-dapat. Wow. Ahab provides even when it cost everything. So si Jesus ang provision ng Diyos. Pangalawa, si Jesus ang protection ng Diyos. Sa pamamagitan ni Jesus, hindi lang tayo minahal, pero prinotektahan niya tayo. Alam niyo ba si Jesus ang nagbigay ng protection sa atin? Reb, saang protection? Protection mula sa unang-una, eternal separation from God. Kasi pwede tayong mahiwalay eternally sa Diyos pagkatapos ng buhay na ito Pangalawa, hatol ng kasalanan. The Bible says, di ba, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. At tuling-uli ay kamatayan na walang pag-asa. Alam mo, ang Kristiyano lang, ang pag namamatay, panalo pa rin. Pag hindi ka Kristiyano, pag nakakakita ko ng Kristiyano na hindi hindi Kristiyano namatay, di ba? Grabe yung iyak, parang pero sa Kristiyano pinakamagandang natin, yung comfort natin sa mga co-believers nating namatay ay yung kasama niya na si Lord. Tama ba? Pambira, namatay na tayo, may pag-asa pa rin. At yan ang ginawa ng Panginoon Diyos dahil sa Kanya na proteksyonan tayo. Amen? Si Jesus ang tumayo sa pagitan natin at ang judgment. Parang sinasabi ng Diyos, sa anak ko dadaan ng lahat, hindi para parusahan ka, kundi para iligtas ka. Ganito magmahal ang Diyos, inalagaan niya tayo sa kapahamakan, kahit siya pa mismo ang masaktan. And last but not the least, si Jesus ang choice ng Diyos para sa atin. Hindi lang si Jesus ang option ng Diyos, siya ang choice ng Diyos. Alam mo, iniisip ko nga siguro marami pang choice para iligtas tayo sa kasalanan. Siguro pwedeng pwede bang magpadala na lang si Lord ng angels? Kasi angels si Lord, very powerful naman ang mga to, tama po ba? Tapos patayin lahat ng mga demonyo, tama ba? Yung mga kamag-anak natin o wag naman yung katabi, tama ba? Yung mga kaaway. Pwede naman sigurong gawin ng Diyos yun di ba? Na ito na lang sigurong gawin niya. Ito na lang choice ko, yung angels ko, sila na lang yung utusan ko or what. Pero hindi self-effort din Tama ba? Hindi rin self-effort na hindi tayo maliligtas kasi hindi tayo maliligtas sa mga ginagawa natin na attend ako ng church, ganito. Nalala ko nga nung Friday, meron po akong funeral service. Tapos sabi nung nanay niya, sabi niya, anak ko, kumunat alon ka ng katawan. Sabi niya, kasi maumaong kanto. Kung ganun lang sana, di ba, na maliligtas tayo sa pagiging mabuti, maganda sana, pero hindi naman ganun Ibig sabihin, mabait ka, ligtas ka. It's through Jesus Christ na tayo maliligtas. Tama po ba? So, hindi rin effort. Si Jesus ang pinili ng Diyos para sa atin. Talagang pinili niya si Jesus para sa iyo na siyang magliligtas sa buhay mo. Lumalabas that Jesus is God's Ahab in flesh. Siya yung pag-ibig na nagkatawang tao. So if you would ask me, Reb, ano yung Ahab? Look at the life of Jesus. That's Ahab. That's love. That's what true love, or what God loves is all about. Ang Ahab ay hindi lang nanatiling salita, naging laman. Ang pag-ibig ay hindi lang nanatiling nasa langit, bumaba sa lupa. And that's what the love of God is. At dito po ako magtatapos. Number 5, Ahab love you. Sabi mo nga sa katabi mo, Ahab love you. Diba? God, sabi.
Hindi po, si Lord ang nagsasalita po niyan, hindi na kailangan sabihin niya. Ano? Mahal ka ng Diyos. At hindi ka lang niya mahal, yung love niya sa'yo ay Ahab. 1 Peter 2:9, napakaganda. But you are chosen people, God's special possession. Wow. Sabi ko, grabe no? Hindi ka lang possession ni Lord. Special. Diba? Abnormal, tama ba? Hindi pala. Hindi, abnormal. Above normal yan, tama ba? Special ka ng Diyos. Ibig sabihin, church, pakinggan nyo to. Listen to me. Alam mo ba, hindi ka random? Hindi si Lord yung random lang siguro sa buong manawag. Sige, random kung sino yung pwede kong mahalin. O sige, yan ang mamahalin ko. Hindi random. Hindi rin siya afterthought na, ay wait lang, nakalimutan ko siya. Sige, dagdag mo na nga. Hindi ganun eh. Sige, mahalin na natin si ano rin, mahalin ko na rin si ano. Hindi siya ganun eh. Hindi rin siya aksidente na minahal ka ng Diyos. I have a good news. Nung minahal ka ng Diyos, pinili niyang mahalin ka niya. Wow. Pinili niyang mahalin ka. Minahal ka niya at tinuring ka niyang mahalaga. I have a good news. If you felt like parang lately, parang di ko nararamdaman ng love. I have a good news. You are loved. You are chosen. And you are set apart. Sa mata ng Diyos, mahal ka niya. Sa mata ng Diyos, pinili ka niya. At sa mata ng Diyos, set apart ka. Natatangi. And because we are loved this way, we are now called to love the same way. Palakpakan naman po ang padakilang pag-ibig ng Diyos sa atin. Balikan natin biblical principles or examples or truths about Ahab. Number 1, Ahab is a choice. Number 2, Ahab is God's love toward His people. Number 3, God's Ahab demands a response. Number 4, Jesus is the full expression of Ahab. And last but not the least, number 5, Ahab love you. So, siguro tanong natin, Reb, ano ngayon to? But nalaman ko na, sige, ganito yung love ni Lord, ganito yung Ahab. Okay? Anong meaning nito sa akin? Anong gagawin ko? Ibig sabihin, live out Ahab today. Pwede ba ito yung love na i-share din natin starting today? Paano ko gagawin ito, Reb? Bigyan ko kayo ng 4, no? Pwede namang madagdagan, pero 4 lang muna na gagawin. Starting today, okay lang ba ganitong gawin natin? Love, not because you feel like it, but it's what you do. Hindi ka magmamahal kasi feeling mo ngayon magmahal, pero magmamahal ka kasi yung ka. Yung ka. Iba pala, no? Hindi namin na-practice ni yun kay. Reb, ang sakit eh, may mga may mga ganito eh. Mamahalin ko ba? Yung kay. Kung love ang Diyos, love ka din. You are love. So wala kang choice kundi magmahal. Pangalawa, love. Ang tunay na pag-ibig ay hindi lang nakabase sa feelings because feelings change. Pero ang love ay decision. So pipiliin mong magmahal araw-araw. Number 2, love by choosing people even when it's costly. Magastos, tama ba? Mahirap. Challenging. Pero totoong pagmamahal, laging may kapalit na oras, may kapalit na effort, ay may kapalit na sacrifice. Amen? Marami nagsasabi na, Reb, ang tawag dito, dami-dami kong sacrifice lately. Parang ganyan, pagod na ako. Ako nga personally po, share ko sa inyo, di ba na-share ko po last week na si Pastora Jubel ay buntis po, no? At we're on our second baby. Masaya-saya, syempre, sino ba namang di masaya? Pero sa mga mamis dito, naiintindihan niyo po ako na ang first 3 months ang pinaka-challenging na season, no, ng pagbubuntis, no, padadalang tao, no. At ang hirap kasi ako po personally, kailangan kong maging tatay kay Gianna. Kailangan kong maging asawa kay Pastora Jubel. Kailangan kong maging pastor sa simbahan. Kailangan kong maging leader sa mga disciple ko. Kailangan kong maging anak sa mga magulang ko. Ang hirap, dami-dami. Dumating yung time na napagod na ako, sabi ko, naksawa na lang, grabing hirap. Sarang sacrifice talaga siya. Tapos alam mo, sabi ni Lord sa akin, anak, hindi yan sacrifice yung ginagawa mo na love yan. Baka marami sa inyo, akala nyo, tagal-tagal mo na nagsasacrifice. Hindi, ang tagal-tagal mo nang nagmamahal. Because love is also sacrifice. Sacrifice is also love. That's what love is all about. You choose people even when it's costly. Kahit may presyo, pinipili mo pa rin magmahal.
Hirap pre, magkastos, daming effort. Nag-airport pa kami, tama ba? Airport, effort. Yan. Naipasok ko lang. Wow. Number 3, okay? Love by treating relationship as privilege, not a burden. Amen? Alam niyo po, hindi sila istorbo sa buhay mo, biyaya sila. Mga anak, mahalin niyo yung mga magulang niyo. Hindi yan burden, privilege yan. Darating yung time, mawawala ang mga magulang ninyo. Hindi pa ngayon, amen? Pero that's the reality of life. Alam mo, isa sa pinakamahirap na part ng pagiging isang anak na tumatanda, ay yung nakikita mong tumatanda yung anak mo at tumatanda yung mga magulang mo. At minsan, pag matanda na yung mga magulang natin, di ba, parang kapagod naman, tapos ang hirap mauintindi, ganyan, parang minsan nagagalit tayo kasi hindi nakakaintindi, ganyan. Pero you know what? It's a privilege to love. Sana wag nating makita as burden, pero makita mo as love. Mga magulang din, di ba? Minsan nainis tayong mag-alaga, parang burden yung mga anak natin sa pag-aalaga. Bay, sikan talaga. Di ba? Sana tumanda ka na para walis ka na sa bahay. Ganyan. Darating yung time, mawawala rin sila sa bahay, mamimiss mo rin eh. So don't take it as a burden, but you take it as a privilege. Anak, mamahalin kita kasi it's my privilege to love you. And pati asawa mo, amen? It's a privilege to love your husband. It's a privilege to love your wife. Kung katabi mo yung asawa mo, pag hindi mo katabi, huwag mo sasabihin, ha? Kung katabi mo asawa mo, sabihin mo sa kanya, it's my privilege to love you. Isang karangalang mahalin ka. Amen? Amen? Biyaya yan sila sa buhay mo. Inaalagaan mo ang relasyon dahil alam mong regalo ito ng Diyos sa'yo. Sana makita natin, especially today, na yung mga relasyon na binigay ng Lord sa atin, regalo yan ni Lord. Huwag nating tignan as burden. Pagod na ako sa mga anak ko, pagod na ako sa mga... Hindi. Tignan mo yan bilang privilege. Amen? And last but not the least, providing and protecting in love best reflects the love of God. Alam niyo po ba na ang pagpaprovide, pagpaprotekta in love ay nire-reflect yung pagmamahal ng Diyos sa tao. So while providing, while protecting for your family, dito mo na ipapakita kung paano sila kamahal ng Diyos. Ako gusto ko lang pong i-appreciate lahat po ng mga, especially mga tatay, di ba, na nagpo-provide sa family, mga nanay din na naghihirap. Tama ba? Ang hirap. Palakpakan natin mga parents natin, guys. Come on. May mga, alam mo, may mga kilala ako sa Lighthouse na nag-work hard yung mga magulang para sa mga anak. At minsan yung mga anak, di nila nakikita yon kasi nga gusto nila may time sa kanila. Pero ako po, personally, nakikita ko yun bilang isang magulang na I appreciate you, parents, for giving your best to your child, to your children's. Amen? Providing and protecting in love best reflects the love of God. Ganyan magmahal ang Diyos sa atin. Woo! Grabe naman yan. Kapag nagpo-provide at nagpo-protect ka sa pagmamahal, doon mo pinaka na ipapakita kung gaano o paano magmahal ang Diyos. So let me end with this. Church, the world defines love as emotion, but the Bible defines love as a commitment. Starting today, may we live a life of Ahab. A love that chooses, a love that gives, and a love that reflects Christ. Mahal po kayo ng Panginoon Diyos. Tatayo tayong lahat. Palakpakan natin ang Panginoon. Sabihin mo naman sa katabi mo, Ahab, love you. Tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat sa iyong Ahab. Isang pag-ibig na pumipili, nagbibigay at nagpoprotekta. Salamat dahil minahal mo kami, hindi dahil karapat-dapat kami, kundi dahil pinili mo kami. Turuan mo kaming magmahal, hindi lang sa salita, kundi sa gawa, may commitment, may integrity, may sakripisyo. Marahil marami sa amin dito, Lord, ang maybe feeling nila, ang tagal-tagal na nilang nagsasakripisyo. Lord, bigyan mo sila ng comfort today na hindi sila nagsasakripisyo, pero sila ay nagmamahal. Tulungan mo kaming mahalin ng iba gaya ng pagmamahal mo sa amin at ipakita si Kristo sa aming pamumuhay araw-araw. Lord, help us, Lord, to live this Ahab kind of life and love. To our parents, to our children's, in our works, place, aming mga kaibigan, sa aming mga barkada, sa aming komunidad, at sa aming buhay. Ito pong aming samot na langin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen and amen. Palapakan natin ang Panginoon.